Mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Alam ninyo naman na hindi pa sapat o kulang na kulang ang ating kakayahan at mga kagamitan pagdating sa pagbabantay at pagmamanman sa ilalim ng ating malawak na katubigan. Ang ating bansa ay napapaligiran ng mga karagatan, mayroon tayong mahigit 36,000 kilometers na baybayin at malalawak na teritoryong dagat na kailangang bantayan para hindi mapasok ng taga-ibang bansa. Pero dahil sa kakulangan ng gamit para ma-detect ang mga vessel na dumadaan sa ilalim ng kagatan natin, sinama ng Pilipinas sa plano ang pagbili ng submarino. Ngunit, dahil sa kakulangan ng budget, hanggang ngayon hindi pa rin natutupad. Kaya sa ngayon wala pa tayong sapat na kakayahan para bantayan ang ilalim ng karagatan natin. Kaya naman, mayroon tayong magandang balita siguradong magdudulot ng malaking tulong para masolusyonan ang problema natin sa kakulangan ng gamit para bantayan ang ilalim ng karagatan natin. Ito ay matapos magbigay ng tulong ang US, sa pamamagitan ng pagbibigay ng makabagong kagamitan, kung saan nakadesign ito para kumuha ng mga kaalaman sa ibabaw at ilalim ng karagatan. Dahil ito ay makabagong kagamitan, malaking tulong ito upang lalo pang maasa ang kasanayan, kaalaman, at kakayahan ng ating mga sundalo at mga tauhan pang-militar sa paggamit ng ganitong uri ng mga kagamitan. Ang pagkakaroon ng ganitong teknolohiya ay hakbang din upang mas mapalawak ang ating kaalaman sa karagatan at mas mapalakas ang ating kakayahang ipagtanggol ang ating teritoryo. Pero bago natin alamin ang buong detalye kung anong kagamitan ang ibinigay ng US, hinihiling ko lang po sa inyo na, paki-like po ang video at huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Dahil sa ibinigay ng US na ito, parang nagkaroon na rin ng sariling submarino ang Pilipinas. Ang ibinigay ng US ay ang 4 na unit ng Ocean Aero Triton Autonomous Underwater and Surface Vehicles. Ang Ocean Aero Triton ay kilabilang kauna-unahan at nag-iisang kagamitan sa buong mundo na may kakayahang maglayag sa ibabaw ng tubig at lumubog sa ilalim nito nang walang kinakailangang tauhan na sakay. Ito ay tinatawag ding solar-powered sea drone, ibig sabihin ay gumagamit ito ng enerhiya mula sa araw upang gumana ng matagal. Dahil dito, kaya nitong gumana ng tuloy-tuloy sa loob ng hanggang 30 days. Ang orihinal na layunin nito ay para sa mga gawaing militar at siyentipikong pagsasaliksik sa karagatan. Ang halaga ng 4 na unit na ito ay tinatayang nasa $13 million. Mayroon itong natatanging kakayahan. Maaari itong gamitin bilang isang bangkang lumalayag sa ibabaw ng dagat, o kaya ay ganap na lumubog at kumilos bilang isang drone sa ilalim ng tubig. Pag lumubog, kaya nitong manatili sa ilalim ng dagat sa loob ng 5 hanggang 10 araw, at maaaring umabot sa lalim na hanggang 100 meters. Tunay na malaking tulong ito para sa ating militar, dahil sa underwater drones na ito, kahit papano mayroon tayong tagabantay sa ilalim ng karagatan natin. Upang mas malinaw pa nating maunawaan, alamin natin ang mga katangian nito. Ang Ocean Aero Triton ay may haba na 4.4 meters, at may bigat na humigit kumulang 350 kilograms. Sa ibabaw ng tubig, ang bilis nito ay nasa 2 hanggang 5 knots. Kapag nasa ilalim naman, gumagalaw ito sa bilis na 2 hanggang 3 knots. Ang isa pang malaking advantage nito ay ang pagiging tahimik at mahirap matuklasan, o sa madaling salita, mayroon itong stealth feature. Dahil dito, napakahusay nito sa mga gawaing pagmamanman, pangangalap ng impormasyon, at pagbabantay. Nakakakuha din ito ng malinaw na larawan, mga sound wave gamit ang kanyang sonar, at iba pang senyales mula sa paligid nang hindi inilalagay sa panganib ang buhay ng sinumang tauhan. Kaya rin itong makita, sundan, at subaybayan ang mga posibleng banta sa ilalim ng tubig, tulad ng mga submarino, at makagawa din ng detalyadong mapa sa malalalim na bahagi ng karagatan ng tuloy-tuloy. Dahil sa mga ganitong kagamitan, unti-unti nang napupunan ang kakulangan ng ating bansa. Masusubaybayan na natin ng maayos ang kalaliman ng ating karagatan nang walang mapapahamak na mga tauhan. Sa pamamagitan nito, malalaman na natin kung may mga dayuhang sasakyang pandagat o submarino na pumapasok ng walang polom sa loob ng ating teritoryong dagat. Mga kabayan, kahit wala itong armas na makawasak ng mga submarino, ito ay malaking tulong pa rin upang mag-alangan ang mga taga-ibang bansa na pumasok sa karagatan natin. Kahit hindi sapat ang budget natin sa ating modernisasyon,
mayroon naman tayong mga kalyadong handang magbigay ng tulong para sa mga kakulangan natin. Iyan lang muna mga kabayan, maraming salamat sa inyong oras at panunood. Muli, huwag kalimutang i-like, i-share, at mag-subscribe para sa higit pang balita at impormasyon tungkol sa ating bansa. Mabuhay ang Pilipinas!